iniwan niya ako sa ere, tapos ngayon babalik siya para magpaalaga. Part 2. Ito po ang karugtong Ate Vine. Akala ko 3 days lang sila mawawala. Pero 1 linggo bago nakabalik ang asawa ko sa bahay. Hindi na niya kasama ang ate niya, sabi ng asawa ko, dumalaw na rin siya sa nanay niya. Pero kinokontak ko siya sa loob ng 1 linggo, pero naka-off ang cellphone niya, kaya galit na galit ako nang umuwi siya, at sinabihan niya ako na huwag ko nang pahabain ang lahat, dahil sa kanila siya umuwi, huwag ko daw ipagdamot sa kanya iyon, sa akin walang kaso yon. Ang ikinagalit ko, bakit hindi ko siya makontak, sabi daw ng ate niya, off niya ang CP niya para hindi daw maistorbo ang bakasyon ng asawa ko. Simula noon, naging malamig ang asawa ko sa akin, at sa tuwing tatawag ang ate niya sa kanya, umuwi siya sa kanila at magstay doon ng ilang araw, halos 1 taon na ganon ang gawain niya. Kapag naman sinasabihan ko siya na wala na siyang time sa amin ng mga anak niya, sasabihan lang niya ako na huwag maarte, ibinibigay naman daw niya ang pangangailangan namin. Isang araw, umuwi siya sa kanila, halos 2 weeks, dahil may sakit daw ang nanay niya, salitan daw sila ni ate niya magbantay, hindi naman daw kami may sama dahil nga hindi kami magkasundo ng ate niya, hindi ko siya makontak, pero parang sinadya, na mag-post ang ate niya sa Facebook ng picture nila ng kuya niya, kasama ang babae na isinama niya dito, at ang sabi, pwede pa rin naman maging friends ang ex, doon na ako kinabahan. Pag-uwi ng asawa ko, tinanong ko siya. Sabi niya oo, ex niya iyon, matagal naging sila, at hindi nagkahiwalay, nasa abroad pala siya noon, at sa hindi sinasadya na nabuntis ako, kaya pinakasalan niya ako. Ang masakit pa malapit na kapitbahay lang din nila iyon. Kaya pala yung mga picture na nakapost sa FB ng ate niya, palaging kasama yung girl na iyon. Fast forward, dumating na sa point na, iniwan na kami ng asawa ko, walang paalam, basta umalis na lang dala ang ilang damit, nagchat ako sa ate niya kung nasa kanila ang asawa ko, wala daw, at huwag ko na daw hanapin, sumama na raw iyon sa totoong mahal niya, pero hindi daw niya alam kung saan sila tumira, alam kong alam nila, hindi lang nila sinasabi sa akin. Kaya dumiskarte ako para sa mga anak ko, nagtayo ako ng tindahan dito sa harap ng bahay namin, isang kainan, magaling kasi akong magluto, bata pa lang ako ay tinuruan na ako ng nanay ko. Hindi ko rin pala sinabi sa pamilya ko ang nangyari sa akin, ayokong mag-alala pa sila, lumipas pa ang ilang taon, lumakas na rin ang tindahan ko, at nakakapag-aral ng ayos ang mga anak ko, hindi nagtagal ay nasa akin na ang pinakabunso kong kapatid, ako na rin ang nagpapaaral. Fast forward, 10 taon ang nakalipas, nagchat ang hipag ko, na uuwi na daw ang asawa ko sa akin, dahil na-aksidente ito, at hindi na makakalakad pa, iniwan na daw ng kinakasama nito, hindi rin daw niya maaalagaan dahil inaalagaan niya ang nanay niya na bedridden na, hindi ako tumugon sa sinabi niya, dahil nag-isip ako, at hindi ko alam ang gagawin ko. Ganun na lang ba yun, pagkatapos ng lahat, noong nagsasama sila, iyon ang araw ng paghihirap naming mag-iina. Ngayon na okay na kami, maayos na ang buhay namin, babalik sa akin para lang alagaan ko, ilang beses nang nakiusap ang hipag ko, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nagre-reply, kung kayo ang tatanungin ko, ano ang gagawin nyo? Magbabasa po ako sa baba, salamat.